ay nabahiran. Praise the Lord. So sa ating pong binasa mga kapatid, praise God, ating pong namnamin sa ating sariling wika. Ano po, para lang mag-seek in sa atin. Praise God. Sabi ko doon nagpe-prepare at sinabi po ng ating buting pastor na tayo po ay magbibigay ng mensahe. Sabi ko, hiniling ko sa Diyos na, Lord, bigyan mo ko ng message na hindi panggigilan. Di ba ba? Yung mga message na hindi pang sigawan. Hallelujah. Pero tumatanim mula sa tenga hanggang sa puso. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil minsan ang mga mensahe, minsan nagiging intensity, base lang sa sigaw, base lang sa tunog. Pero gustong ipaalala, salamat sa Panginoon na ang kanyang mensahe hindi lang sa intensity ng dinig, kundi doon sa deep meaning at purpose niya sa bawat makakakinig. Praise the Lord. Saan po na ating binasa? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Diba? Kaya natin naririnig, di ba? Madami na anong panahon ngayon, season. Di ba? Inaawit. Pero ano po ba, sino ang naghahari ngayon sa ating puso? Naghahari ba ang mga alalahanin? Dahil wala pa tayong ihahain? Di ba? Sabi ng ating binasa, unang reminders ng Panginoon, na hayaan natin, hallelujah, na maghari sa puso natin ay kapayapaan. Dahil yun ang pinakamasarap na tangan-tangang regalo. Kapayapaan. Hallelujah. Tayo po, manahanan na huwag sagala ang inyong, sa inyo ang salita ni Kristo. Diba? For 52 weeks, diba, walang palya na paalaala meron ng Diyos. Diba? Kahit wala tayo dito o nandito man tayo pisikal, hindi pumapalya ang paalaala ng Diyos. For 52 weeks at sa lahat pa ng taon na nakalipas. Pero ang reminders at gusto ng Diyos, yung bawat paalaala, yung bawat salita na iyon ay manatili sa ating puso. Dahil yung dalawa na yun, yun ang magiging daladala natin. Na pag pinaghaharian ang puso natin ng kapayapaan, pag danadala natin ang salita ng Diyos, hallelujah, doon mo masasabi na lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay dahil sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. We cannot do it unless hindi mo hahayaang panahanan ng kapayapaan ng puso mo galing kay Kristo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yun ang kailangan natin sa panahon ngayon. Di mo ba? We always said na hindi tayo nakikayo sa libutan. But we are not dogmatic, sabi nga ni Pastor. We need to check the atmosphere. Yan. We need to tune in. Pero hindi dapat na physical. Hallelujah. Dahil ang pag-tune in sa atmosphere is depende kung paano natin i-adapt yung ating natutunan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung po ang ating bigyan dito na kayo, we need to tune in into the atmosphere. Di po ba? Atmosphere tuning in. Ay, praise God. Hallelujah. Tawa natin, sa ating pong panambahan, di po ba? Nagsisimula ang programa natin ng mga na parang hit up natin, di ba? Hindi yung bira agad. Hallelujah. Kasi kailangan natin ng tuning. Diba? Praise the Lord. Ganun din tayo pag nakikipag-usap sa Panginoon. Hallelujah. We prepare to tune in. Diba? Kaya nga po, meron tayong pag-aaral, meron tayong devotion. Devotion is tuning in. Sa simula pa lang ng araw, inilinya mo, ni-set mo ang puso mo. Hallelujah. Para sa buong maghapon, nakalinya ka sa Panginoon, nakatune in ka sa Panginoon. Hallelujah. That is atmosphere tuning in. Praise God. Ganon din sa ating panambahan. For every Sunday, devotion, and then we have testimony. That's part of atmosphere setting. Hallelujah. Ito ba? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. God is God of proper. Hallelujah.
ni sisak niya. Hallelujah. Kaya, ang puso na magulumihanan, yan. Ang puso na punong-puno ng kaabalahan. Hallelujah. Pag siya nakipag-ugnayan sa Diyos, ang una niya dapat hilingi ay atmosphere setting. Diba ba? Nakipag-tune na inililingin niya unti-unti ang sarili niya. Kaya meron tayong 5 to 10 minutes na silence eh. Diba ba? Kailangan hanapin muna natin, iset muna natin. Hallelujah. Nakaranas na po ba kayo ng gano'n? Diba ba? Hindi yung biglang, di ba agad? Diba ba? So, meron po tayong gano'ng section. Atmosphere. Praise the Lord. Ngayon po, kung inalapat natin sa ating kapalahunan ngayon, ano po ba ang atmosphere ngayon? Diba ba? Traffic? Diba ba? Sobrang traffic. Hallelujah. Parot parito. Ayan. Napakadaming tindahan. Diba ba? Napakasarap naman tingnan. Diba ba? Nagiging normal. Diba ba? Sa kaaraw-araw na sitwasyon ng Pilipino is yung maging busy sa panahon ngayon. Hallelujah. But sometimes, hindi yun masama. But we just need to tune in what is the correct atmosphere dapat sa panahon ngayon. They are saying this is season of love. But we need to understand kung anong klaseng pag-ibig dapat meron ng isang Kristiyan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng isang author ng libro. Sabi po, true love, hallelujah, requires action. Yes. Hallelujah. We speak love all day long. We can write notes and poems that proclaim it, sing songs that praise it, preach sermons that encourage it. But until we manifest that love in action, our words are nothing but the sounding brass or a tinkling cymbals. Diba ba? Napakadaling mangaral ng pagmamahal. Napakadaling magsabi na mahal kita. Hallelujah. Pero sabi ng mga, sabihin natin kahit matatalinong tao, na ang pagmamahal, pag walang gawa, hallelujah, para ka lang batingaw, na umaalingaw-ngaw. Diba ba? Even from the Word of God, 1 Corinthians 13 verse 1. Diba ba? That is verse of love. Sabi ko, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutulog o patingaw na umaalingaw-ngaw. Hallelujah. It doesn't add value. Kaya, gusto ipaalaala mga kapatid sa panahon ngayon. Let's pause for a while. Ano ba? Tayo ay huminto na kaunti. Praise the Lord. At tingnan natin kung paano tayo mag-execute ng pag-ibig. Mula sa ating sarili, pag-ibig natin sa ating sarili, pag-ibig natin sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, paano natin ine-execute ang pag-ibig. Madaling magsalita tungkol sa pag-ibig, praise the Lord. Pero yung pag-ibig na may action, ang requirement ng Panginoon. Amen. Because God, hallelujah, hindi iwas na lang sinabi ang pag-ibig. Pero ba? Pinangatawanan niya yun. Yes. And yun ang isineselebrate ng mundo. Pero minsan nakakalimutan ng tao kung ano at paano mag-execute ng totoong pag-ibig. Hallelujah. Yun po ang gusto na punto ng Diyos sa umagang ito. Let's check how we manifest love from the pattern of God's love to us. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya po, it is easy to talk about love. To quote love. To post love. Yan. Lalo na ngayon. Di ba sa lahat ng, siguro kahit bata, I can say 100% ng tao dito may account ng Facebook. Di ba? Parang alien na pag walang account. Di ba? Parang you're not belong on the world of earth if you don't have account on Facebook. Yan, di ba? To post love, to preach love. Di ba? It's easy.
Di mo ba? Praise God. But the sad story, most of the people do not know how to execute true love. Yes. Yes. Amen. Di ba? Madaling mag-post, madaling mag-quote. Di ba? Napakalalim ng mga kanyang kawigaan sa pag-ibig. Di ba? Hallelujah. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Hallelujah. But most of the people do not know how to execute love. Hallelujah. At yun ang pinakamataas na ginawang halimbawa ng Diyos na dapat nating maintindihan sa pagdiriwang ng kapanahunan. Yes, amen. Because God's execution is the most powerful execution of love. Amen. Hallelujah. Yun ang may pinakamalakas na kapangyarihan na ipakita paano ba mag-execute ng totoong pag-ibig. At yan po ang ating pag-uusapan. Hallelujah. Ang pag-ibig ay hindi pang